Good morning, anak ko mahal. Good morning. Good morning. Good morning, anak. Yan, wala siyang flower ngayon kasi ngayon ako bibili mga bossing. Eto, patotoo ko lang mga boss ha. Meron akong ginawa. Yan, walang flower ngayon si Joelyn kasi ngayon ako bibili na napakagandang flowers kasing ganda ng aking anak mga boss. Ngayon, eto patotoo ko lang. 'Di ba pag pinalo mo yung dito sa TikTok or friend mo minsan nakalagay say hi, lalo na dito sa TikTok. Hindi sana ako magbibideo kaso nga lang biglang nag-say hi si Joelyn. Eto mga boss, meron akong ginawa na sabi ko sa isipan ko, sabi ko kay Joelyn, kapag pumalo itong ginawa kong to, lagi kitang bibilan ng flowers. Sabi kong ganun. Alam niyo po ba kahapon, walang kaabog-abog, ay talaga namang humataw po siya. Tapos bigla ako kinilabutan. Tapos bigla akong naisip si Joelyn. Kaya sabi ko, anak, tutuparin ko yung promise ko sa'yo. Bibilang kita ng napakagandang bulaklak dahil baka magalit ang aking prinsesitay. Ayan po siya. Napakakinis. Ayan. Eto, ma-share ko lang din. Kung napanood niyo yung video ko na napunta ako sa nanay, binigyan ko siya ng avocado, tapos nilagyan ko po siya ng ahas, tapos nagulat yung nanay. Nung umalis daw po kami, may kumulbit daw po sa kanya. Tapos, ang lambot daw po ng kamay. Parang daman-daman niya na ginanon, ang lambot daw po ng kamay. Tapos kinilibutan siya at biglang pumasok daw po sa isipan niya ay si Joelyn. Kasama daw po namin si Joelyn na parang nagpapansin din sa nanay. Nataon naman kasi everyday kong pinadadasalan si Joelyn sa pila. Sa ika-25 pa naman yung ika-sambuan. Paalala na naman po yun na huwag siyang kakalimutan padasalan. Everyday po kasi namin siyang pinadadasalan tuwing alas 5 ng hapon. Tapos yun nga po, hindi sana ako magbibideo pero dala ko tong cellphone. Tapos biglang nag-say hi dito sa TikTok. 'Di ba pag halimbawa ganun, pag pinalo mo siya, say hi to ganun. Biglang nag-say hi si Joelyn. Sabi ko, na anak, bibilang kita ng bulaklak or magbibideo ko, mangako ako. Yan ang pinapangako ko, bibilang ko siya ng napagandang bulaklak. Kasi yung ginawa ko, sabi ko nga po sa kanya, anak, huwag kang mag-alala ha. Everyday kita, or kaya, kahit di naman everyday, kasi mahal din naman ang bulaklak. Sabi ko, basta pag ito pumalo, itong aking ginagawang ito, ikaw ay bibilhan ko ng napakagandang bulaklak. At yun ay pumalo nga. Tapos bigla ko nilabutan. Ang bilis ng ano niya, parang nag-aantabay siya sa akin mga bossing ko eh. Pero lagi ko naman siyang binibilhan. Pero ito, yung maganda talaga ang aking bibilin. Tapos doon ko siya ilalagay. Yan. Ganun po yan. Nagdadamdam po yan kapag hindi naaalala or kaya hindi siya yung nagtutuusan niya magkapatid eh. Kaya pag halimbawa, meron akong binili kay Joelyn, tutuusin niya ni Justin. Magkano yung kay ate, dapat ganoon din sa kanya. Ganoon din po si Joelyn. Pero si Joelyn mapagpasensya. Pagka lalo't alam na si Justin ay gustong gusto, tapos siya parang alanganin, medyo talagang may pagkamahal. Sabi niya, hindi mami, okay lang ako kahit wala ako. Pero lilipas ng mga ilang araw, bubuelo na po yan. Parang nag-iisip na siya kung ano yung sa kanya mga bossing. Ganun po yan. Syempre, si Justin, laruan ang gusto. Siguro sabi niya, flowers sa akin, mami, lagi mo akong bibilhan. Ayun, yun nga po pinapangako ko po sa kanya. Kasi talaga magpaparamdam po siya. Minsan may malalaglag na ganito, na bagay po niya. Or biglang may mga ngamoy. Or kaya bigla kang kikilabutan, tapos bigla mo siyang mararamdaman na para nandyan lang siya, or kaya bigla mo siyang maiisip kapag po ganun, yung parang kinilabutan ka, baka hinahag po ako mga bossing, kasi nagpahula ako, may ganun nga daw pong sistema, pagka namimiss niya ako, pag bigla ako kinilabutan, hinahag daw po ako ni Joelyn. Ang sarap naman sa paramdam kapag po ganun. Kung naniwala kayo sa ganun na, kasi lumaki kami sa mga albularyo, manghuhula, ayan, kaya siguro na-adapt ko rin yung pagiging ganun. Ayan.